pero laging Muslim ang involved pagdating sa terrorism. Bakit ba? Ano ba pinaglalaban ninyo? Lalo-lalo sa Pilipinas, kung maka-epal yung mga yan, akala mo naman, Muslim country ang Pilipinas. Nung naging presidente si Duterte, anong ginawa niya? Ginawang holiday yung Idil Fitir. Bakit? Muslim country ba tayo? Catholic country to, Christian country tong lugar na to. Ginawang holiday ang Idil Fitir ng Kupal, palibasa galing sa Mindanao si Kupal eh. Ano nangyari sa kanya ngayon? Nandun siya sa Dahig. Doon siya namamayapa ngayon. Hopefully, doon na siya magstay. Tantado, ako wala akong galit sa mga Muslim ha. Pero wag niyo akong ginagago ha. Wag niyo akong ginagago. Wag kayong magtapang-tapangan dito. Hindi niyo lugar to. Pilipinas to. Christian country to. Kung gusto niyo ng Muslim country, punta kayo ng Brunei, punta kayo ng Malaysia. Doon kayo kung tatanggapin kayo. Tantado. Nakakalungkot. Nakakalungkot. Dumadagdag ito sa hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga Muslim at ng mga Kristiyano dito sa Pilipinas eh. Hindi ba alam ng taong to na mas nauna dito ang mga Muslim kaysa sa mga Kristiyano? Wala pa ang Kristyanismo dito sa Pilipinas, may mga nag-i-exist na mga Muslim dito sa bansang Pilipinas. Ipinilit ng mga Kastila sa mga kababayan natin dati ang relihiyon na Kristyanismo. Ang ibig ko lang ipahiwatig dito mga kababayan, huwag niyo naman kaming gaganyanin mga kababayan na tila bagay wala kaming karapatan sa bansang ito. Tulad ng sinasabi ng taong to, na kung gusto daw namin ng Muslim country, lumipat daw kami sa ibang bansa. Ano, pagmamayari niya ang Pilipinas? Tapos ano pang sinasabi niya na kay digong nag-umpisa itong pagkakaroon ng holiday na Idul Fitr yung bansang Pilipinas? Matagal na itong nag-exist. Wala pa si Digong, mayroon na pong holiday na ang Idul Fitr na inununsyo sinangayunan ng Malacanang. At saka bakit kami lang ng mga Muslim yung tinitira ng taong to? Hindi ba't mayroon din namang sinangayunan ang Malacanang na holiday ng mga Inchik, Chinese New Year? Holiday yan dito sa bansa natin. Chinese country ba ang bansa natin? So hindi porke hindi Muslim country itong bansa natin ay hindi na maaaring ideklara ang pagiging holiday ng Idul Fitr at saka yung Idul Adha namin mga Muslim. Itong ganitong mga taong to, isa ito sa mga nagpapaliyab sa apoy ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga Muslim at ng mga Kristiyano sa bansang Pilipinas, mga kababayan. Kaya wag po ninyo itong sasang-ayunan itong sinasabi ng taong to, mga kababayan. Muslim man o Kristiyano, may karapatang mabuhay ng mapayapa sa bansang ito, mga kababayan. Hindi po ako galit ha. Pero sa totoo lang nakakapanlumo itong sinasabi ng taong to. At saka bakit kapag naririnig ng terorismo, Muslim agad-agad ang tumatakbo sa utak ng taong to? FYI, sa Islam lamang natin makikita ang pinakamataas na level ng pagbabawal sa terorismo. Sa Quran ha, sinabi ni Allah sa Suratul Ma'idah, banal na Quran to ha, banal na Quran. Sinabi niya, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Min ajli dhalika katabna ala bani Israel annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a. Wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a. So ibig sabihin po nito mga kababayan na sino man ang pumatay ng inosenteng buhay ay para na rin niyang pinatay ang buong sangkatauhan. Oh, see? Isipin natin yun. Sa Islam lang matatagpuan ng ganitong pagbabawal sa terorismo. Isipin natin yun mga kababayan. Isang buhay lang na inosente ang patayin mo ay katumbas nito ang pagpatay sa buong sangkatauhan. Sa Islam yun, sa Quran, binasa natin. At sa terorismo, halimbawa pambubomba sa mga public places, sa mga mall, mag-ano ka doon ng bomba, ilang inosenteng buhay kaya ang mamamatay doon. So wala po ito sa Islam. Ba't kapag terorismo ang binabanggit ay Islam agad ang tumatakbo sa inyong mga utak? Mag-aral po kayo. Saliksikin niyo po ang katotohanan. Napakaraming nagmumuslim. Iko talagang terorismo ang turo ng Islam, magmumuslim pa ba kaya? Mayroon pa ba kayang papasok sa Islam? Mangyayari pa ba kaya itong ganitong napakaraming pumapasok sa Islam?
Kung hindi makatotohanan ang Islam, sa dami ng mga tumutuligsa, sa dami ng mga naninira sa Islam, matagal na pong bumagsak ang relihiyong Islam. Sa dami ng mga tumutuligsa dito. Pero ano nangyayari? Mas dumarami pa ang pumapasok sa pananampalatayang ito. Kasi makatotohanan eh. Ang hindi lang nakakaunawa dito ay yung mga taong sarado ang kanilang isipan. Sarado ang kanilang puso. Hindi nag-aaral, hindi nagsasaliksik ng katotohanan. Bulag sa katotohanan. Mga kababayan, pasintabi na po sa inyo. Pasintabi na po sa inyo mga kababayan. Ito po yung turo ng Islam. Isipin natin yun. Isang inosente lang na buhay ang patayin mo ayon sa Quran ay para mo na ring pinatay, kinitil ang buong sangkatauhan. Ang buhay ng buong sangkatauhan, isipin natin yun. Gaano kalaking kasalanan? Napakalaking kasalanan yun. Waman ahyaha fakaannama ahyan nasa jami'a. At sino man ang nagligtas ng isang buhay, ito ay katumbas ng kaniyang pagligtas sa buhay ng buong sangkatauhan. Isipin natin yun, isang buhay ang iligtas mo. Ayon sa Quran isang buhay ang iligtas mo ay katumbas yun ng pagligtas sa buhay ng buong sangkatauhan. Yan po ang Islam mga kababayan. Hindi lang inaaral ng karamihan sa inyo. Bulag lang talaga itong karamihan sa mga tao ngayon. Katulad ng taong to. Ayaw lang nilang saliksikin ang katotohanan. Kung totoo na turo ng Islam sa aming mga Muslim, ang pagpapatayin, yung mga inosenteng mga buhay, pambubomba, yan ang inano sa amin, ina-address sa amin eh. Mga suicide bomber daw eh. Kung totoo yan, ubos kayo dito sa Pilipinas. Marami kayong Muslim dito sa Pilipinas. Isipin mo, bawat Muslim magdala ng bomba, ubos kayo dito sa Pilipinas. So mga kababayan, maging bukas po tayo sa katotohanan. Hindi kailangan maging Muslim para maging makatarungan lamang sa mga Muslim. Hindi kailangan mag-Muslim para lang maging makatarungan sa Islam. Kahit dyan na kayo sa inyong pananampalataya at relihiyon, sa Kristyanismo, kahit dyan na kayo, kung talagang pangangatawanan ninyo ang katarungan, pagiging makatarungan na sinasabi ninyo na itinuturo sa inyo, talagang magiging makatarungan kayo sa amin kahit magkaiba tayo ng pananampalataya mga kababayan.